Lumalabas po sa pinakahuling survey na si Atty. Leni Robredo pa rin ang magiging mahigpit na katunggali ni Sara Duterte. Yun lang. Paano kung tuluyang ma-impeach, ma-convict etong si Sara Duterte? Sabi nga ni former Senator Leila de Lima, sa ngayon kasi more than 50% ng mga Filipinos ang gustong ma-impeach etong si Sara Duterte. Pero siguradong tataas pa yan pag makita nila yung mga solidong ebidensya laban nga kay Sara Duterte. Makikita ng publiko. Ito po ay magiging laban ni Sara Duterte. Laban niya at ang kanyang sarili. Kaya yung sinasabing blood bath na gusto na si Sara Duterte, napaka-ironic noon ng salitang yon dahil ang kalaban niya dito sarili niya. O balikan natin. Sara Duterte, Leni Robredo, early favorites for 2028 presidential elections. Ayon yan sa isang survey. Medyo magkadikit. At kung titignan niyo po, sa survey, bago pa man noong nakaraang eleksyon, sa survey, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, Senator Bam at Senator Kiko, malayo yan sa survey. At yun na nga, aminado ang mga nasa paligid ng mga Duterte na parami ngayon ang mga kabataan na mas nag-iisip ng maayos, mas alam nila kung sino yung dapat iluklok. At yun daw ang nagpanalo kay attorney or kay Senator Kiko at Senator Bam. So kung ganito ang sitwasyon ang mangyayari, Sara versus Leni Robredo, sakali man na hindi nga tuluyang ma-convict etong si Sara Duterte. Sa tingin ko, hindi patatalo ang tinatawag na Gen Z. Dahil sila sa tingin ko, yung mga botante rin na nag-iisip ng tama. Hindi nadadala ng kanilang emosyon at hindi madaling baluktutin ang kaisipan. At lalong hindi pabubudol, hindi uto-uto. So kung ganito ang gusto nilang laban, ngayon pa lang nakikinikinita na natin ang kulay rosas na Pilipinas.